Ipinagdiriwang natin ngayon mga kapatid ang dedication ng simbahan ng Antipolo bilang isang bagong diocese. At dahil dito, tayong lahat sa buong diocese ay nagbubunyi at nagpapasalamat dahil sa kaganapang ito na merong kumbagay trono ang Panginoon sa sentro ng ating diocese. Ngayon, sa pahayag na mabuting balita, napakahalaga ng confession ni Pedro sapagkat ito ang naging katiyakan na siya nga ang mamumuno sa simbahan na idinededicate mula sa unang simbahan sa Roma na kung saan nandoon ang unang Santo Papa. Kung kaya, ang bawat simbahan ay tinuturing nating luklukan ng Diyos sa pamumuno palagi ng obispo at ng mga kaparian na pinagkatiwalaan naman ng mga obispo. At ito'y dahil sa pananampalataya sa konpisal na ito ni Pedro na sinasabi niya si Kristo ay ang anak ng Diyos na buhay at ang kanyang presensya sa simbahan ay maging daan upang hindi makapanaig ang kamatayan na walang ibang tinutukoy kundi ang kasalanan. Dahil kung mas pagninilaya natin ang mabuting balita, sinabi niya kay Pedro, ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahintulot sa langit, ang hindi mo ipahintulot ay hindi nga ipinahihintulot. Kaya yung kapangyarihang magpatawad ng kasalanan, magpalaya sa bilanggo, pagkakabilanggo sa kasalanan, ay isang daan ng pananaig ng Diyos sa pamamagitan ng simbahan laban sa kamatayan. Sapagkat kapag tayo ay nilinis at pinalaya ng Diyos sa kasalanan, tayo ay nagiging anak ng Diyos na buhay dahil pananahanan tayo ng Kanyang banal na Espiritu. At kung ito ang mangyayari, ang kamatayan ay hindi na darating sa atin. Bagamat papanaw ang ating katawang lupa, ang ating kaluluwa at pagkatao'y mananatiling malinis sa paningin ng Panginoon. At anong naging sandata dito ni Pedro sa kumpisal na ito? Ang kanyang pananampalataya. At ang pananampalatayang ito, sinasabi ng Ebanghelyo, mapalad ka, Simon Pedro, dahil hindi ito ipinahayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ng aking Ama na nasa langit. Ibig sabihin mga kapatid, ang pananampalataya ay isang kaloob na nagmumula sa Diyos. Hindi ito ginagawa at iniimbento ng tao. Tayo lamang ay naniniwala, kumakapit sa kapangyarihan ng Diyos at sa Kanyang lakas sa ating buhay upang patutuhanan ng Diyos ang ating pinaniniwalaang ito at pinanghahawakan. Kaya nga nababaliktad yung kasabihan ng mga tao sa mundo that to see is to believe. Dahil yun naman talaga ang totoo. Kinakailangan natin magkaroon ng pruweba na makita natin bago natin paniwalaan ang isa. Pero sa pananampalataya, ito'y nababaliktad. Sinasabi natin, to believe is to see. Hindi mo makikita malibang ikaw ay manampalataya muna ang magiging bunga ng pananampalatayang ito. Sapagkat ito'y inihahayag nga sa mga maliliit lamang, kaya yung masyadong matatalino, marurunong o nagdudunong-dunungan, hindi nila nadidiscover ang kapangyarihan at kalawakan ng pag-ibig ng Diyos dahil ito'y ipinagkakaloob lamang sa mga taong maliliit. Ang ibig sabihin, sa harap ng Diyos, wala silang pwedeng aminin kundi ang kanilang kasalanan
at sila'y pinagbinabasbasan at pinagpapala upang makita nila ang hindi nakikita ng ating dalawang mata, kundi nakikita sa pamamagitan ng mata ng ating pananampalataya. At ito isang totoong mabuting balita dahil sa 12 alagad, si Pedro lamang ang nagkaroon ng ganitong uri ng revelasyon mula sa Diyos. Pwede naman silang pare-pareho, dapat nang makita. Pero si Pedro ang pinagpala na makita kung sino si Jesus. Dahil ang iba, kung ano-ano ang sinasabi tungkol sa pagkatao ni Jesus. Pero tumpak ang sagot ni Pedro kung kaya ipinagkatiwala sa kanya ang pamamahala ng simbahan. Kung alam mo nakapagkatiwa-tiwala at alam ang ibig sabihin ng isang tao sa kanyang misyon sa buhay, madali siyang pagkatiwalaan. At ito ang kumakatawan kay Pedro, na kumakatawan din sa ating simbahan sa katawan ng Santo Papa at ang mga ekstensyon ng mga obispo sa iba't ibang diocese sa buong daigdig. Kaya tayo nagagalak mga kapatid na magdiwang dahil meron tayong luklukan ng Diyos, ang simbahan na itinatag sa iba't ibang lugar sa ating diocese na ang pinakapinuno ay ang ating obispo at doon sa katedral ang kanyang pinakaluklukan o kanyang tahanan. Ipagpasalamat natin sa Diyos at sa mahal na Birhen ang biyayang ito na tinanggap nating abot-abot dahil tayo patuloy na nakadarama at nakararanas ng pagpapala mula sa Panginoon.